Ang interesting na playoff matchup ang nabuo ng number 2 Houston Rockets at number 7 Golden State Warriors. Labanan kasi ito ng mga batang stars kontra sa mga eksperyensado. Kaya naman tsak na magkakasubukan dito, ano? Isa sa mga top teams ng West itong Rockets ng regular season bilang second seed at merong 52 wins and 30 losses na record. Grabe ang inangat niyang kupunan na yan, no? 2 years ago, ikalawa sila sa kulelat. Last year, 11th seed with 41-41 record. Pero ngayon nga ay second best na kagad sila sa West. Napakalaking improvement sa loob lang ng 3 seasons. Primary reason ay yung ganda na nabuild din ng kupunan. Yung combination ng mga great na draft picks nila, mga young stars, na pinalibutan din nila ng mga good na vets. Ayos na moves yon para sa front office nila kasi namahan pa ng great na head coach kay Ime Udoka. Handa na talaga tong Rockets na mag-compete ng maraming taon sa NBA dahil nga sa bata ng core nila ngayon. Sa kabilang banda, itong Warriors naman, pinangungunahan ng mga veterano. Same pa rin si Steph Curry ang main man nila, si Draymond Green nandiyan pa rin na key sa playstyle ni Steph. Marami rin naman silang mga rising stars ngayon, diba? Yan sina Pods, Kuminga, Moody, Post at iba pa. Pero still, ang face pa rin ng kupunan ay mga vets. Lalo with Jimmy Butler pa na second best player nila. Kaya naman ang ganda talaga ng storyline ng matchup nila with the Rockets na mga young stars kontra seasoned veterans ng liga. Sa regular season series ng dalawang teams, wagi ang Warriors 3 wins to 2. Pero ang unang 3 games doon wala pa si Butler. 1-1 lang ang record nila after makakuha ng dub si Jimmy Buckets. Pero ang pinaka nag-iwan ng impression ay yung huling laban nila kung saan nanalo ang Houston. At nadepensahan pa ng matindi si Curry with only 3 points at 1 of 10 pass shooting sa field. Ang ganda ng depensa ng Rockets na, especially si Amen Thompson. Bago rin ang laro na yon, si SGA ang tinao niya at naipanalo rin nila ang laban. Kaya sa effective na depensa niya, expected na siya pa rin ang babantay primarily kay Steph sa serye na ito. Given ang height at athleticism niya para mapahirapan si Curry in any way possible. 2 sa 3 games si Steph kontra kanila, below average ang numbers nito. At talo rin ang dub sa mga laro na yon. Kaya naman para sa Rockets kailangan nilang magawa muli yun sa serye para sa higher chance na mapabagsak na itong Warriors. Na mahirap din dahil sa kalibre na ito ni Steph makukuha niya ang laro niya sa isang 7-game series. Isa rin sa mga pinakamalikot na off-ball player to, mahusay humanap ng tira. Idagdag mo pa na siya ang priority ng opensa ni Steve Kerr at kasama niya rin sa team sila Draymond at Jimmy na mga mahuhusay rin mag-setup sa kanya. Speaking of Jimmy, isa pa yan sa mga concern nitong Rockets dahil napakainit na ito lately. Last 4 games niya, 30 points sa game ang ginawa with 7 assists at 2 steals pa. Ang tindi ng impact na ito sa laro ng Dubs at yung patuloy pa nga niya sa playoffs tsak pahihirapan niya na matindi itong Rockets. Sa Houston naman, ang malamang naasahan na sa opensa ay sina Jalen Green at Alperen Sengun. Na medyo may concern lang na in 5 games kontra Dubs below average ang numbers ng dalawa. Especially si Green na massive dip sa 12 points sa game lang. Medyo marami ng sample size yung 5 games para masabing hirap ka o hindi sa depensa ng kalaban. Kaya we'll see kung makakabawi na ba ito at magiging consistent na sa serye. Pero ano man, maganda sa Rockets marami namang tumutulong sa opensa. 5 more players ang nag-average ng at least 12 points ng regular season. Sina Thompson, Van Vliet, Brooks at iba pa. Ayos yung balance scoring nila. Kilala na kasing inconsistent na scorer si Jalen. Minsan 25 or more points, pero minsan below 10 points. Pero kahit na ganun, nag-number 2 pa rin sila sa West, diba? Dahil hindi lang naman sila nagre-rely sa isa o 2 stars. Sadyang team basketball ang nilalaro nila with a lot of players na kayang mag-step up. Pero heto na sa kanilang first round matchup, sa tanong kung sinong liyamado, sinong dihado, ibibigay natin ang kaunting lamang sa Golden State Warriors. Mainly dahil sa experience nila. Sa big stage, more often than not, nauuga talaga ang mga batang teams pagdating ng postseason. Delikado sila kapag mga veterano ang nakatapat, regardless kung ano man ang naging record nila ng regular season. Also, number 2, number 7 match man ito. Kung isipin mo, hindi naman talaga sila magkalayo sa power. Masikip lang talaga sa West. 4 na panalo lang ang lamang ng Rockets sa Dubs. Isa pa, kung magpatuloy sa first round ang mainit na laro ni Butler dodoble ang problema ng Rockets. Kung kakanain sila sa loob ni Jimmy ng 25 or more points sa mga drives, hustle plays at free throws nito. Tapos si Curry, malabo rin hindi mag-breakout yan sa serye. Puputok at puputok yan. Nakita niya naman yung naging depensa ng Grizzlies sa kanya, diba? Pero wala pa rin sila nagawa. Sa gipitan ding scenarios, veterano na yan sila Curry at Butler. Even sa Draymond. Dahil nakailang tungtong na yan sila ng NBA Finals. Sa experience nila, maaaring ma-overcome ng team ang kung namang ibabato sa kanila nitong Rockets. Tsaka sa nabanggit natin kanina na help sa Houston, meron din ganun sa Dubs. Bukod kina Curry at Butler, ang dami pang nagkalat dyan, whether sa mga bata o ibang vets nila. Hindi natin alam kung i-unleash na si Kuminga sa serye, pero kung sakali, big ang mayaambag nila na Pods, Hield, Moody, Post at iba pa. Especially with the quality of shots na makukuha nila kasabay sina Steph at Jimmy.
Pero para sa Rockets, may shot pa rin sila syempre. May mga advantages din naman ng team kontra Dubs. First, sa bigs. Kilala bilang may mas maliit na lineup ng Dubs. And with Şengün and Adams para sa Houston, ay maaaring ma-dominate nila ang ilalim. Sila lang naman ang number 1 sa rebounds at offensive rebounds sa buong NBA. Kaya makikita sa serye na ito kung makakapag-capitalize sila sa advantage nilang yon. Kung sakali, baka ma-force nila ang Warriors na palaruin ng mas matagal ang mga taller players nila. Isa pa ay yung depensa ng team. Si Amen Thompson pa lang matindi ng defender para kay Curry. At pati si Dillon Brooks na maaaring kay Jimmy Butler naman. Pero sa sobrang versatile ng Rockets defensively, yun ang dami talaga nilang pwedeng ipato kahit kanino. Ang dami kasi nilang mga athletically gifted na players. At hindi lang din sa depensa, pati opensa magagamit nila yan. Yung bilis ng pace ng laro at energy nila. Lalo marami nang may edad sa team ng Warriors. Ingat nga lang din sila sa depensa dahil si Butler pababagalin niya ng laro sa pagkuha ng mga fouls na maaaring makasira sa laro nila sa momentum man o sa pagka-foul trouble ng mga key players nila. Physical pa naman sila lumaro, kaya prone sila na maging victim ni Butler. Disiplina ang kailangan sa batang Rockets team na ito, lalo kontra sa mga veterano na yan. Dahil maaaring palabasin nila Curry, Butler at Green ang youth ng team na ito sa serye. Mahirap talagang kalaban tong Warriors kahit pasabihin galing silang play-in tournament. And if makuha nga nito kahit isang game lang sa first 2 games sa serye doon sa Houston, ay maaaring mag-cause ng doubt o panic sa inexperienced na team ng Rockets. Yun, ito lang para sa ating preview. Ikaw naman pare ko Rockets o Warriors? Kanino ka sa serye na ito? I-komento lamang yan ha. Huwag din kalimutang mag-subscribe o follow at syempre mag-like.